Good morning guys! Si Saituan po ito. Welcome back sa aking channel. Ang video ko for today ay tungkol sa aking paglilinis ng kuko. I-share ko sa inyo guys kung paano ko natutunan. Hindi ako manicurista pero natutunan kong maglinis ng sarili kong mga kuko. Natatanggal ko yung talagang mga malalaki niyang mga ingrown. Pero bago natin yan ipagpatuloy ay nais ko munang magpasalamat sa inyong lahat. Sobra akong nagpapasalamat guys sa inyong lahat. Maraming salamat. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, iniimbitahan ko ho kayo na i-subscribe ang channel ko. At pakipindot nyo ho ang notification bell para po ma-notify po kayo kapag meron ho akong ina-upload na video. So ngayon guys, isi-share ko sa inyo kung paano ko nga ba natatanggal yung pinaka-ingrown sa aking kuko kahit gaano pa siya kalaki, gaano pa siya kalalim na hindi ako nasasaktan at hindi rin ako na-infection. Meron kasing technique dito. Sa mga ganito kasi guys, mayroon ditong mga teknik. Hindi ako manicurista pero pinag-aralan ko talagang mabuti kung paano ko linisin yung aking mga kuko dahil sobrang mahal dito kung magpapa-pedicure ako. Sobrang mahal dito at ako ay nangihinayang. So kaya eto ako, nagsasarili akong maglinis ng mga kuko ko. So actually, yung kuko ko guys, medyo sensitive siya. Kasi kapag nilalagyan ko siya ng cutex, ganyan ang nangyayari. Para siyang nagkakaroon ng biyak, mancha. Ewan ko, hindi ko alam kung bakit. Kasi kung sa vitamins naman ay parang okay naman ako sa vitamins. Umiinom nga ako ng vitamins sa araw-araw. Pero talaga sigurong hindi ako hiyang sa cutex na nilalagay ko. Hindi ko lang alam kung bakit. So anyway, ayan, linilinisan ko yung aking kuko at dahil kapag hindi ko talaga siya nililinisan, hindi ko natatanggal yung ingrown sa aking mga toenails, ay talagang sobra siyang makati. At alam nyo yung aking kuko, malalim yan. Kaya sumisiksik talaga dyan yung ingrown sa loob. At kapag hindi ko siya natanggal, talagang sobra siyang makati. Halos tusukin ko talaga. Pero minsan kasi busy tayo sa trabaho, wala tayong panahon. At nililinis ko yung kuko ko. Minsan every 3 months bago ako magkagay. Hanggat hindi ko nararamdaman yung kati sa kuko ko, hindi ko siya nililinisan guys. Hindi ako naglilinis sa kuko ko, ginugupitan ko lang yung mga kuko ko pero hindi ako nagmamanicure. Hanggat sa kaya kong tiisin yung kati niya sa mga kuko ko, hindi ko talaga siya kasi nga dahil sa busy ako sa trabaho. Ngayon, medyo bakasyon tayo kaya medyo naharap natin linisan yung aking mga kuko. So guys, kapag naglilinis kayo ng sarili nyong mga kuko, halimbawa nasa abroad kayo, katulad ko na medyo may kamahalan yung pagpapalinis ng kuko. Ang teknik lang dito ay kapag ginupit nyo yung kuko nyo, lalong-lalo na dito sa may mga bandang may mga ingrown, huwag niyong puputulin. Kailangan kapag ginupit mo siya, talagang tanggalin mo yung ingro. At kapag naman nasasaktan kayo, ang teknik lang dyan ay hawakan yung mabuti yung gilid ng kuko nyo para hindi siya dumugo, hindi siya ma-infeksyon. Ganyan. At daan-dahanin nyo lang natanggalin ang inyong ingro. Pero hahawakan nyo yung bawat gilid ng kuko nyo hanggat sa hindi nyo natatanggal yung ingro. Kasi kapag hindi nyo hinawakan ng mahigpit yung kuko nyo, habang tinatanggal nyo yung ingrown, may posibilidad na sumama yung balat na dapat hindi naman pwedeng sumama. So at least, kapag hinawakan kasi yung gilid ng kuko natin,
nakokontrol yung pagtanggal nung ingro. Kung ano lang yung pinutol natin, yun lang ang matatanggal kapag kinontrol natin sa gilid. Katulad nitong ginagawa ko, sobrang tigas niyan at sobrang makati yan sa totoo lang. Sobra siyang makati. Kaya dinadahan-dahan ko siya. At saka hanggat hindi mo natatanggal yan, may posibleng ma-infection at lalong lumala yung pangangati ng inyong mga kuko. Kasi yung bacteria, nandiyan siya, hindi rin siya natanggal. Kaya siya kumakati ulit. Tapos nai-infection lalo. Kaya kailangan talaga ay tanggalin yung diyan sa gilid. Wag nyong puputulin. Kasi kapag pinutol nyo yan, lalo siyang lalala. Mamamaga siya, mai-infection. Katulad ng mga nakikita natin na minsan lumulobo siya sa gilid ng kuko. Nagkakaroon siya ng nana. Kasi nai-infection yun. Ibig sabihin lang nun, hindi siya natanggal. Hindi natanggal yung ingron niya sa ating mga kuko. Kaya kung bakit siya namaga, na-infection, nagkaroon ng nana. Kaya naputol, kumbaga na-damage lang. Kaya kailangan kapag ganito na tinanggal nyo, ayan, alisin nyo. Minsan hindi rin natin maiiwasan yung pagniniper natin. Minsan mayroon sumasabit na yung laman, kaya minsan medyo dumudugo. Pero hindi yan masakit. Parang sumabit lang yan ng Pero kaya dito sa kuko natin, para hindi tayo masaktan kapag tinatanggal natin yung ingron natin. Ako kasi hinahawakan ko siya sa gilid. Nakokontrol ko. Kaya hindi sumasama yung laman na hindi ko pinutol ng nipper. Ganun guys. Kaya ito yung isa sa problema ko minsan, yung kapag nangangati yung kuko ko. Talagang siyempre araw-araw tayo nakasapatos. Kapag nasa trabaho tayo, ilang oras tayong nakasapatos. Ganyan. Tapos may yung kuko natin, yung may dumi. Ganyan, hindi naman maiiwasan yan. Kaya nga tayo yung naglilinis ng kuko para matanggal yung dumi. Kaya lang yung ingron, alam nyo ba yung ingron ng kuko ko? Sobrang lalim yan, napakalalim yan. Dati, nung hindi ko pa napag-aralan ko paano ko linisin yung aking mga kuko, pinuputol ko lang siya. Yun pala, mas lalong lalala yung pangangati ng kuko kapag napuputol katulad yan. Yan, lumalagatok pa yan eh. Kapag ginugupit ko, ayan, dahan-dahan lang. Tapos hawakan nyo mabuti ng mahigpit yung inyong mga kuko. Lalo na kapag tinanggal, ayan tingnan nyo guys, sobrang tigas pa niyan, ayan nako, yan. Ang mahirap tanggalin dahil bukod na sa matitigas yung mga ingro, tapos mayroon pa dyan yung kuko ba na tumutubo, na maliliit na kailangan mo talagang tanggalin yan para pumantay yung kuko. Ayan. Sobra siyang matigas. Sobra talaga siyang matigas. Ayan. Sobra siyang matigas. Pero kapag natanggal yan, ang sarap sa pakiramdam. Mawawala yung kate. Ayan. Ang pinaglalagay ko lang yan, tubig na may alcohol. Pinaghalo ko siya, tapos saka ko siya. Yan, ang ginagamit ko kapag ako'y naglilinis. Tingnan nyo guys, grabe. Alam ko, mahirap maglinis ng yung sarili mo ba, linisan yung sarili mong kuko, lalo na kapag yung medyo may bilbil, medyo mahirap. Ayan, tingnan nyo guys, sobrang sobrang masarap sa pakiramdam kapag natatanggal. Ayun, pag ganyan yan, dahan-dahanin lang para hindi siya, kasi ang kuko ko sobrang lalim yan, sobrang lalim. Mahirap tanggalin yung ingron yan eh.
kapag ang kuko natin malalim, sobrang mahirap tanggalin, mahirap sungkitin yung pinaka-ingron niya. Kaya wag po natin puputulin kapag nagsarili tayong mag-manicure. Wag po natin puputulin. Kasi kapag pinutol yan, mamamaga, magnanana, mai-infeksyon, lalo tayong mahihirapan. At kapag nagkaroon ng infeksyon, siyempre, pupunta tayo sa doktor. Oh. Kasi nga, pinutol yung kuko. Kapag nag-ano kayo ng kuko, huwag niyong puputulin. Bagkos, linisin yung maigi ng dahan-dahan. Yung mga konting dugo-dugo na yan, normal lang yan, pero hindi naman yan masakit. Normal lang yan. Tsaka ako kasi kapag halimbawang mayroon ganyan, yung parang medyo sumasabit na mga ganon, lalo ko siyang pinapadugo tapos nilalagyan ko siya ng alcohol para maiwasan yung infection. Sobrang dumi ng aking kuko talaga sa totoo lang. Oh. Ayaw ko na talagang nagko-cutex. Yung cute, hindi ko alam kung bakit nag-iiba yung kulay ng kuko ko kapag ako ay nag-cutex. Kaya sabi ko parang ayaw ko na. Yung ito, hindi ko siya nilagyan ng cutex. Pero yung isa na mayroon nagkaroon ng damage, ayun, nilagyan ko siya ng cutex. Kaya nagkagano na naman yung kuko ko. Ito guys, sobrang kati nito. Sobrang kati. At malalim nga yung aking ingron. Oh, sobrang kati. Ayan. Matigas siya, matigas. Matigas siya, kaya dinadahan-dahan ko lang yan. Oo, pero pag natanggal yan, sobrang ginhawa. Ayun, oh. Oh. Ayun, sobrang ano yan, tigas. Ang laki niyan, ang laki, grabe. Sobra. Napakalaki niya. Oh, yan. Dapat dahan-dahan lang. Huwag mong pupuwersahin na bubunutin. Dahan-dahan lang. Pwede siyang ano kasi, kapag kasi hindi mo dinahan-dahan, yung ibang laman baka sumama, yun ano rin yun, uy, ayan na, oh, tingnan nyo, sobrang laki ang haba niyan. Ang sarap sa pakiramdam, nakakaginhawa sa totoo lang. Para kang nabunutan ng tinik kapag natatanggal yung ating mga ingron sa ating mga paa. Ayun. Hindi naman siya dumugo. Ganun lang ang technique guys, para hindi kayo ma-infection. Yan. Putulin lahat ng mga, alisin lahat. Huwag niyong puputulin. Kapag yung ingron, tsaka yung kukong, huwag puputulin. Kasi kapag pinutol yan, nakaw, mas delikado. So, ayun guys. So, ayun lang. So, maraming salamat po sa inyong lahat. At pakisubscribe naman, pakisuportahan nyo po yung aking channel. Thank you so much. Palagi po tayong mag-iingat sa mga gawain natin sa araw-araw. At ngayon, masaya na ako at nalinisan na yung aking kuko. Guminhawa na siya at lalagyan natin ng cream dahil para lumambot yung ating mga ingro-ingro. At kung mayroon kayong Vaseline, lagyan nyo yung paa nyo. Lagyan nyo ng medyas bago kayo matulog. Kinabukasan, malambot yung mga ingro nyo, pwede nyong Ako kasi minsan wala na talaga akong time. Kasi, yun nga, nagtatrabaho pagdating ng bahay. Minsan, pagod na, nakakalimutan ng lagyan yung kuko. Ayan, guminhawa na. Kumbaga, nakahinga na. Thank you guys. See you on my next video. Bye-bye.